Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-30 sa buwan ng Hulyo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, suspect sa pamamaril sa 3 katao sa bayan ng Victoria, natiklo. Isang sanggol na lalaki kabilang sa 100 symbolic 100 million Pinoy babies. Buwan na nutrisyon ipinagdiwang ng pamahalaang lalawigan. At sa detalye ng ating mga balita, matatandaang noong ika-24 ng buwang kasalukuyan ay sumailalim sa Standard First Aid and Basic Life Support Adult CPR training ang mga kawani ng Calapan Labor Service Development Cooperative o CalCIDECO sa pangunguna ni General Manager Sonia Satur sa tulong ng Philippine Red Cross. Sa huling araw ng kanilang pagsasanay, 26 ang buwang kasalukuyan, written at actual examination ukol sa tamang proseso ng mga gawain at pagresponde sa pasyente katulad ng proper bandaging, paglalagay ng pasyente sa spine board at iba pa ang kanilang isinagawa bilang bahagi ng kanilang aktibidad. Layunin na nasabing training na mapanatili at mapatatag ng CalCIDECO ang patuloy na pagbibigay serbisyo ng kanilang first responders sa mga ngailangan ng tulong ng mga ito, partikular sa pantanan ng Calapan. Sa ibang balita, pasinaya para sa Extension Building ng DepEd Division Office Oriental Mindoro. Isang simpleng pasinaya ang naganap sa bagong Extension Building ng DepEd Division of Oriental Mindoro nitong ika-28 ng Hulyo ng kasalukuyang taon na pinangunahan ni Father Gabi Uybad, Priest Administrator ng San Pedro Calunsod Mission Area. Sinaksihan ang aktibidad ng mga matataas na opisyales sa nasabing departamento tulad din ng OIC Division Superintendent Dr. Maria Luisa Servando at Assistant Superintendent Dr. Magdalena Lo. Ayon kay Education Supervisor 1 Clemente Politico, ang pagkakaroon ng extension building ay malaking tulong para sa kanila. Aniya pa, nasabing gusali ay hahatiin sa 3 opisina: ang Alternative Learning System o ALS Engineering Office at Bids and Award Committee o BAC. Ito para sa 3 seksyon, sa ALS, sa Engineering, at sa BAC, Bids and Award sa Committee. So, ang function niya, siyempre, itong sa BAC, ay dito namin gaganap natin, yung leading natin sa DepEd. Yung mga budget tayo from the central office. Para maging mapadali ang proseso, madali ang lokasyon, yung kalahati nito, yun ang may function. Dahil alam mo sa BAC, may mga records dyan, para sustain natin yung credibility ng records. Hindi naman mawala, no? Pag-aayos ng records. Yun namang sa engineering, syempre meron tayong mga mahalagang documents sa engineering. Yung data natin, may sasaayos natin, may itago natin ayos with the transparency naman yun sa field. Alam nila kung ano ba yung mga data na yan. At yun submitted naman, properly submitted sa regional and central office. Na alam nila ating supported din. At magbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa.
Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Hapon na 26 ang buwang kasalukuyan nagbigay ng career orientation ang Rotary Club of Downtown Calapan sa pangunguna ng presidente nito na si Councilor Loribel Tanyag na dinao sa PTA Hall ng Oriental Mindoro National High School. Nagbahagi sila ng kanilang mga karanasan bago narating ang kanilang propesyon at binigyan din nila ang kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral at pagkakaroon ng diploma upang makamit ang lilimiti sa buhay. Samantala, sinuportahan rin ng RCDC ang pagbibigay ng review ng mga alumni ng OMNHS at incoming fourth-year college students ng University of the Philippines sa pangunguna ng program director na si Elijah Pine na kabilang sa batch 2011 sa mga estudyante ng OMNHS na kukuha ng UPCAT na gaganapin sa ika-16 ng Agosto. Sa ibang balita, inilunsad umaga na ika-28 ng Hulyo ng kasalukuyang taon ng Text to Teach program sa bayan ng Puerto Galera sa pangunguna ni Ayala Foundation for Sustainable Livelihood Manager Miss Maria Paz Bailon at dinaluhan ng matataas na opisyal ng DepEd sa pangunguna ni DepEd Division of Oriental Mindoro OIC Assistant Division Superintendent for Secondary Dr. Carlito Catibag, gayon din ni Puerto Galera Mayor Hubert Christopher Dolor. Ang naturang programa ay inilunsad ng Ayala Foundation na nagsimula taong 2004 at kumakalinga sa mga mag-aaral buhat sa elementarya kung saan nagbibigay sila ng tulong kaalaman sa pamamagitan ng technology-based learning gamit ang cellular phone at iba pang high-tech gadgets sa pag-aaral ng mga asignaturang science, mathematics, values, education at English. Sa naging mensahe ni Manager Bailon, di aniya magsasawa ang nasabing korporasyon sa pagtulong dahil naniniwala ito na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. At hinihiling nito sa mga benepisyaryo na ingatan ang anumang kanilang ipinagkaloob. Sa pangunguna po ng Ayala Foundation, kami po ay hindi nagsasawa na magbigay ng tulong, lalong-lalo na po sa aspeto ng edukasyon. Kasi lagi po kaming naniniwala na ang kabataan, ang ating pag-asa ng bayan, at kung ang kanilang edukasyon ay hindi sapat, ano ang magiging kinabukasan po ng ating bayan. We also invited the PTCA President as well as the barangay officials because we always believe in the full ownership of a program. So ito po nagsimula sa Text to Teach Consortium with the help of the local government, with the funding of the local government. But the sustainability of the program relies on the specific community where the project is laid. And this time, nakasalalay po ang patuloy na yung sustainability po ng project sa local stakeholders. At kung ito po ay protektahan, i-manage na maayos po ng ating community. Ayon naman kina OIC Assistant Division Superintendent Catibag at Puerto Galera District Supervisor Nelia Castillo, patuloy nilang imo-monitor ang naturang proyekto at lubos silang nagpapasalamat sa naturang korporasyon at kay Mayor Dolor dahil sa support ang binigay nito sa sektor ng edukasyon. Mensahe naman ng alkalde na patuloy siyang susuporta sa edukasyon at nananawagan siya sa mga mamamayan na ipagpatuloy lamang ang pagbabayad ng tamang buwis para sa pagsasakatuparan ng iba't ibang programa at proyekto. I want to bring back a gratitude to all our constituents, to all of the parents, to all of the teachers, to all of the school managers, because
without you paying our real property tax, then we would not have the money to support this program. I am just being so instrumental because you are very, very, very generous and cooperative in paying our real property taxes. So ito pong pera na ito pong kalahating milyon na yan, na earmark po natin para po sa pagpapangat ng programa ng ating edukasyon, para po sa ating mga kabataan, ay dahil po sa inyong pagbabayad ng inyong buwis. Nakasalalay rin aniya sa katagumpayan ng programa at proyekto ang patuloy nilang pagsuporta kung saan 50% nito ay mula sa pondo ng pamalaang bayan. Ano ibig sabihin? For us and for me to really be convinced that I should rather make all of you 100% included in this program, I should rather first see that there was really a big improvement in terms of education of our young students. So the challenge now is yours. Make it improve. Make the best of it. Kailangan hindi lang dekorasyon, hindi lang nakalagay sa eskwela, hindi lang nakalagay sa opisina, but rather will be a useful material to really teach and improve the educational system of our students. Samantala, matapos naman ang maikling programa, pinagkalooban ng plake ng pagkilala ni Mayor Dolor dahil sa naging ambag ng pamalaang bayan sa paglulunsad ng nasabing proyekto sa Puerto Galera. Ang tambayan ng iba pang mga balita, makalipas lamang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo, Bingo Milyonaryo, tumulong. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila.